What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba mag-loan o kaya mag-umutang doon sa lending corporation. Okay, bago tayo magsimula sa ating vlog, kung hindi pa na-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe, click notification bell para update po kayo sa ating mga bagong vlog na i-upload in the future. Alright, kapag na-reach po natin yung 100 subscriber, ay magpapagiveaway po tayo after this year 2025. Salamat po sa inyong suporta. Kung makita nyo po sa ating thumbnail, yan po yung lending corporation at yan yung parang iba-iba kasi yung mga lending eh. Okay, bigyan ko kayo ng insight. Yung mga lending is yung iba is yung meron silang collateral na yung motor, kotse, bahay, lupa, yan. So kung wala kang permit or wala kang mga everything na wala kang papakita sa kanila na asset mo, is yun, parang mas sigurista kasi yung mga lending corporation na yan. Sigurista sila. Okay. Pero kung meron ka namang permit corporation, okay, tapos may BIR ka, meron kang accounting, meron kang checking, meron kang bank, okay, yun yung papakita mo. Di mo kailangan magpa-collateral. Okay. Tapos, isasabi ko na sa inyo, okay, gusto ko maging honest sa inyo. Bago ka man o matagal ka na, it's up to you pa rin. Okay. Pero, okay, pinipigilan lang kita na huwag kang umutang sa lending. Magkaroon ka ng faith sa Panginoon. Especially bago ka. Bago ka negosyante, di ba? So, ikaw na bagong negosyante, tapos wala ka ng pang cash flow, wala ka ng pang paikot na pera mo. Kasi nga, parang gusto mong i-sustain yung business mo, 1 year, 2 years na yung business mo. Tapos naubusan ka na. Ngayon, ang backup plan mo is yung mag-loan. Mangutang ka. Ngayon, ba't ka mangungutang na nga eh, wala kang cash flow eh. Tapos wala kang kita. Yung sabihin, hindi ka kumikita. Okay? So, kung hindi ka kumikita sa business mo, huwag kang mag-loan, especially lending. Okay? Merong tamang panahon diyan. Pero kung kaya mo naman na magkaroon ka ng faith sa Panginoon, ng tiwala sa Panginoon na hindi magtitiis ako. Kung ano yung meron, yun muna. Okay, kung kailangan magbawas ng empleyado, magbabawas ako. Kung kailangan magbawas ng ganito, niyan, mga expenses na malaki, bawas. Bakit? Ang lending corporation ang mas papatay sa negosyo mo. Mas tatagal yung success ng business mo. Bakit? Malalaki yung interest nila. 3%, 5% per month. Tapos meron pang kakakalas pa yan kapag yung nyari, 100,000. Ang makukuha mo na lang din, baka 70,000. Okay, experience ko to Okay, masalo kang kakainin. Okay, sabi paano to? Depende naman sa kikitain mo. Huwag nyo akong lokohin. Okay? Kasi ang batas na interest dapat is 6% per month. Batas yan. Pang papahiram pa. Sa kanila, magkano? Okay? Sabi mo 3% per month, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, okay? 30%, parang 36% in 1 year. Bakit? Kaya mo bang kitain sa business pag bago ka? Hindi kaya. Kahit paikot ng paikot, ang mangyayari dyan, malulubog ka lang. Kaya, ito, masakit ito magsalita, pero ito kasi yung katotohanan. Minsan lang katotohanan, yung totoo is masakit. Pero, please, huwag na kayong mag-loan sa lending. Especially lending yan. Okay, may tamang panahon dyan. Okay, pakitaan nyo muna yung business nyo. 3 to 5 years, 10 years, okay. Pag kumikita na talaga, okay, lalapit na lang sa inyo yan. Pero merong tamang investor na lalapit sa inyo. Okay, kung kaya nyo huwag nang mangutang, tapos kasi kumikita naman yung business nyo eh, may profit naman edi doon muna kayo. Kasi ang sabi ng Bible, kapag pinagkatiwalaan ka ng maliit, pagkakatiwalaan ka ng malaki. Kung kaya mong i-handle yan, kaya mo rin mag-handle ng malaki. Tis-tis lang tayo mga kanegosyo kasi kailangan nating mabuhay. Okay? So sana ay naging blessing sa inyo ito, nagkaroon kayo ng insight. Alright? So bago tayo matapos sa ating vlog, kung gusto mong bumili ng aking libro, mga experiences ko, okay, at dagdag knowledge, click nyo lang po ang Facebook page, official link, at mag-message lang po kayo. Salamat po, and abangan nyo po yung mga bagong vlog about sa utang na yan. God bless.